Maldugan. Umaldog ka nun, nag-bounce ka nun. Alam mo yung... Ayaw uminin! Gago, ayaw uminin! Bumaldog ka talaga sa lupa! Gago! Sige na hinahalang namin! Muling nagbabalik ang Kislot Chronicles Show sa aming ikalawang taon. Siyempre, episode 2. Ang podcast sa sobrang normal na mga host at walang halong kemikal, walang bisyo at normal ang pag-iisip kada recording. Hindi kami sumisindi bago mag-recording. Promise Ang yan. ina mo sa world clock eh. Wait lang, dahil ang tinitira namin ay katol. Ayan. Wait lang, papakilala muna tayo. Ako nga pala si Kagawad RJR at Charo Santos 2.0, ang bumuhay sa MMK with a twist dahil horror comedy kwentuhan at pero mas madalas weirdong storya, walang sense at walang kapupulutan ng aral. Sasayangin ko lang ang oras niyo. Oh. Ayan. Sasayangin daw yung oras eh. Tapos, Wait lang, gago, wait lang. Pupungas pa kaya pala mahilig sa world clock to eh. Bago nyo ako pagmumurahin, wait lang, tangina. Siyempre, hindi ako nag-iisa dahil nagtatatlo kami. Ang pagbabalik ng cupcake sa Gedli na umubos ng lumpiang toge ni Aling Miding, tagturo kay Romy Diaz kung paano mag-left, right, baby, gana when you puzzle with it. Boom, At hindi naniniwala sa kasabihan. Pag may katwiran, ipangalandakan, walang iba guys, kundi si Cam Strikes. Oh, at least alam ko schedule ko. Gina ka. Wait na nga lang. Teka lang. Kasama din natin ang kusinera Hoodlum. Na champion sa 8-8 battle to sa palarong Batang Tramo. Ang taga-singhot sa background. Hindi nga marunong. Mas magaling magbento sa kay Christopher Main. Walang iba ako si Step the Chef. Uy, champion ng 8-8 battle. At least ako marunong magbasa ng military time. Tama. Wait lang, ano bang problema niya sa time? Ako promise kasi talaga. putang ina mo kasi. Yung schedule kasi natin, ayusin mo. Ganito kasi yan. Naka-alarm pa ako, puta. Ganito kasi yan. Kagabi, pinipilit niya guys. Pinipilit niya i-download daw namin ni Tita Step yung overlap. World time. Puta ina, sinendo na siya ng screenshot. May world time nga. Gusto niya talaga overlap. Sponsor naman dyan, overlap. Gusto raw niya, pag ini-swipe, nababago rin yung date MMX. So sabihin ko, plus minus mo, same time lang din naman yun. Pero iba lang ang araw. Mahina ako sa math. Plus minus lang naman yun. Ako rin naman mahina sa math. Wait lang. Kaya ngayon, yung wristwatch ko, wala akong analog na wristwatch. Kasi hindi ako marunong mag 5, 10, 15, 20. Pag tinanong ng nanay ko, pumunta ka dito ng 12:46. Hanapin ko yun. Asa yung 46 dito? So, 5, 10, 15 pa ako. Takina. Kaya nasanay ako sa digital nga. Uy, teka lang. May announce muna ako. Di ba, year 2 na natin to? Oo. Ngayon, di ba, inisip natin, ano magandang project for the year 2? Pinag-usapan natin, pwede tayo mag-merch. Sabi ko, wait, medyo gas-gas na yung merch eh. Pwede tayo magpa-games or something. Sabi ko, ay, tangin na, medyo ano na yan. Sakto, nagtanong sa akin yung mga brad ko sa Tao Gamma Phi. Ang sabi, bro, baka gusto mong kasi may outreach kami. Since lagi naman ako tumutulong sa kanila, sabi ko, why not na yung mga Patreons, kasi marami tayong Patreons. Ang Patreons natin is nagbibigay ng financial support sa Kislot Chronicles. Walang pilitan yun. Yung support na nakukuha namin sa mga listeners namin. So sabi ko, kaysa gastusin natin to, ipangluho natin to, why don't we give it back to the people na alam mo yun, sa mga less fortunate, di ba? So kahapon, nag-send tayo ng konting tulong sa mga Tao Gamma Phi ng Pasay Council, lalo na sa EMA chapter, para makabili tayo ng 200 school supplies for the kids. And nice! Yes, nagpakain din sila ng mga spaghetti, mga tubig. Yan. Tapos may libreng gupit at may libreng taho. Makikita nyo sa page ng Kislot Chronicles, yung joint project. Mainly, it's a project of Ha? Ano na? Libre to Libre gupit, gagi. Karinig ko. Ayan.
So mainly is project ito ng Pasay Council. Tumulong lang tayo since na brad ko sila and pinahintulutan nila ako na mag-abot din ng konting tulong for them, di ba? So yun, maraming salamat sa mga Nice. maraming Thank salamat. you. Siyempre sa mga listeners Yon. and sa mga members ng Patreon. Patreon. Part Mm-mm. kayo nito kasi kung hindi dahil sa Yes. Patreons, hindi natin magagawin mga ganitong outreach programs, di ba? So ayun. Yan. Yes. Mm-mm. Gagi, wait lang. Meron tayong ano ngayon, gago. Kasi yung letter, may dalawang letter na galing kay JC. Pero Ay, wala. akala ko tapos na rant ko lang yun. Rant lang ni Kams yun. Pasensya na, guys. Gago, ipa-fast forward ko ng mga ano yun, ng mga times 2. Para, para yung tunog, chipmunks. Chipmunks ang puta. Hindi naman nalagay sa totoong boses niya. Wag mo na Oo nga. itimes. Oo nga. Ito na, para makatulog na kayo uli. Tangin na, umpisan na natin. Hindi na ako matutulog, gago. Dito, Oo, gago. para malagay mo na yung amalgam mo sa mga gums mo. Baliw tayo. Nanood na ako. O gago, meron pa akong dental Demon appointment ngayon. Slayer. Simulan na natin to at meron akong dental appointment. Dahil nga wala yung dalawang Papalagay letter. siya ng magnet sa baba, guys. Gago. Hindi pa send sa akin ni Jace yung letter. So meron akong dito. Meron akong story ulit. Nagpunta ako ng National Library ulit. Kinuha ko yung favorite book ko doon. Ang ginawa mong hobby, Oo, bored kasi ako. Alam mo naman kapag mga artistic tsaka genius na tao, pag naboboard, pupunta ng library yan eh. Mga ADHD Sana hindi mo muna binalik, kinuha mo muna, ika-overdue mo na hanggang mabasa mo lahat. Magulo nga siya sa schedule niya eh. Hindi, kasi gusto ko nasa card catalog yung name ko. Lagi. Uy, ina sipag dito. Card catalog ang puta. Sipag magbasa ng libro tong sungki na to. Sabi nga nun. Yung Dewey Decimal System, yun ba yun? Hindi na ba digital yung dyan sa National Library? Hindi eh. Apparently hindi. Kasi gusto niya kasama sa card catalog. Lagi, ang orasan namin sa National Library namin yung may shadow, yung triangle. Yun, nababasa mo. Puta. Nababasa mo yun. Nababasa, pina-flashlightan ko yun eh. Na-adjust ko din. Gago ka. Kaya mali-mali oras. Saka na tsaka sandaya lang puta ang ilaw sa mga library na sa ibabaw lang para magkakas ng shadow. Kaya may flashlight. Consistent shadow. Yung flashlight kasi nakasync sa sun sa labas. Anyway, Gagi, ang maganda rito, meron ako nakitang interesting na story. Alam ko lahat tayo makaka-relate dito. Kasi may kilala tayong ganito eh. Ang title ng alamat natin ngayon is Ang Alamat ni Malakas at Maganda. Tumatawa ba mag-isa yung maganda? Matalino lang. Matalino lang siya. Ito na. Cupcake daw siya sa Gedli. Ikaw si Malakas, no? Malakas sumapak, no? Malamang. Sasapakin ka na nga niya. Tapos tagabuhat nung yung tubig sa water dispenser dito sa bahay. Tangina, no? Tangina yung nanay mo, no? Pinagbubuhat ka ng water dispenser. Gago din ang mabubuhat ni mami yun. Malambing pa yung pagkakasabi ni Aling Mars. Kiami! Ganon. Ganyan si mami, alam mo dadaling ka sa pa-sweet na boses. Gigisingin ako yung alas 6 ng umaga. Jay, gusto mong pandesal? Ha? Ba't ko gusto? Itulog ako, ba't ko gusto? No? Gusto akong utusan. Gusto niya akong utusan, pero gusto niya yung isipin kung makikinabang ako sa utos niya. Subliminal niya sinasabi sa'yo na gusto mo, bumili ka. Very magulang. Pero pag hindi ako nahook, pag di ako nahook doon, ang sasabihin ni mami, Jay, bili kang pandesal, bilis. Luto ko hotdog, tender juicy. At saka yung mga, chicken nuggets na mga numbers. Numbers tsaka dinosaur na chicken nuggets. Oo, tsaka letters. Sige na, bili na ako. Ayun. So, yun nga. Ang story natin ngayon is si Malakas at si Maganda. Yan. Alamat ni Malakas at Maganda. Pisahan na natin. Noong unang panahon, payapa pa ang daigdig at wala pang mga tao. Tanging mga kahayupan pa lang ang nagdipana sa daigdig. Dahil dito, ay nabagabag si Bathala at nais niyang lumikha ng nilalang na hango sa kanyang kawangis.
Ang ikiusap kay Bathala. Ito, gago. Gago. Ang mga ito din, ang magsisilbing gabay sa mga kahayupan na una niyang nilikha. Ang The fuck? inahayop. Okay. So, mga animals to, iba lang yung term na tong libro na to. Kasi Ah. pinag-Google Translate ko to eh. Ala ko di rin marunong magbasa ng military. Tangina talaga, din yung ita-drop yan eh. No? Gago Hindi. kayo. Hindi. 18 o'clock ang putang ina. 20 o'clock. Ano oras ginawa ni Bathala? Mga ano to, 1700. 17 o'clock to. Mga 17 o'clock. O sige, ano yung 1700? Sige nga. Hindi ko alam Ikaw. nga. 5 o'clock. 5 o'clock. Oh, ay alam. 5 o'clock. Siyempre, Ginagawa nagbibilang lang. ako. Nagbibilang ako. nito. Ito na gago. Kaya nagmadali si Bathala na bumili ng mga ingredients o sangkap sa pinakamalapit na talipapa sa kalangitan. Matatagpuan ang nasabing talipapa sa Andromeda Galaxy. Dumaan din siya sa ibang galaxy para sa iba pang sangkap. Ito si Piccolo lang yata yun si Bathala. Gagi, ibig sabihin, ito yung story na ginagawa ni God, yung creations, no? So Genesis chapter 1. Ganun. Ito. Puta, Para. Catholic school ang puta. Trivia yata to, parang trivia, di ko alam. Parang lalo ako nairita. Wait, gago. Para sa inyong kaalaman, ay hindi mabibilang ang ilang mga galaxy sa kalawakan. Pero ang pinakamalapit lang sa atin ay ang 7 galaxy. Ito ang mga sumusunod. Andromeda Galaxy, Canis Major Dwarf Galaxy, Cygnus A, Kinig kayo. Maffei 1 and 2, May quiz tayo mamaya. Magellanic Clouds, Virgo A, at Milky Way Galaxy kung saan tayo nabibilang. Oh, okay. Oh, Yeah. Trivia. Trivia, tangin nyo. May natutunan kayo ulit. Tangin nyo. Yun. Listan nyo yan. May quiz mamaya. Get one whole pad. Yellow pad ah. Yung intermediate. Nang makabili na si Bathala ng mga sangkap at inihanda na niya ang mga gamit sa pagluto ng kanyang kawangis, gumamit siya ng putik na nabili niya sa Andromeda, isinabog niya ito sa kanyang kawali. Okay, nagigisa si Lord. Okay. Alien. Binuksan niya ang hawak niyang pakete. Nagdalaman ng atsuete at laurel na nabili niya sa Magellanic Clouds. Nag-grocery si Lord. Okay. Hinalo niya ito ng hinalo hanggang sa kumulo ang mga putik sa kanya binudbura ng kalachuchi na galing naman sa tropa niya sa Cygnus A. Iniinit ni Bathala ang kanyang kalan habang pinapataka ng seasoning na galing sa Canis Major Dwarf Galaxy. Okay. Magic sarap. Nor sabor. Galing na meron mga ganun sila Lord, no? Yun. Ngayon, ay hihintayin na lang ni Bathala na maluto ito at lumambot ang laurel. Okay. Hindi lumambot ang laurel. Putang ina sa sabi niyan. Ewan gano'n to. Sandali. Bagay, saka naman daw si Bathala. Napalambot niya. Siyempre, walang matigas kay Lord. Tangina. Ilang sandali pa ay kumulay ng atsuete at inihango na ni Bathala ang kawali na may mapulang putik. Nakare-kare naman pala yung ginagawa nito. Actually, no? May atsuete. May atsuete. Ganun lang pala gumawa ng ano? Yung putik pala. Yung peanut yung putik butter. na sinasabi niya. Yung peanut butter, gago. Tangina, ganun lang pala gumawa ng tao. Atsuete, putik, Correct. laurel. Daw ng laurel. Sa seasoning. Para maamoy. May seasoning mo. Okay, para mawala yung lansa sa baboy kung may nilagay. Sinimulan itong lamutakin ni Bathala at inumpisahan niyang maghulma hango sa kanyang kawangis. Ayan. Nagtagumpay si Bathala sa kanyang craft at umisip ng paraan paano niya ito ilalagay sa kalupaan. Kaya kumuha si Bathala ng kawayan. Binilog ni Bathala ang dala niya at dala niyang nilikha at inilagay sa loob ng kawayan. Just, di ba siya malakas at pagano sa kawayan din? Oo. Sa loob na, oo. Parang sa loob ng kawayan. Sa loob ng kawayan. Ginawang bigas.
Doon sinaing Parang no. sila nagkasya doon, no? Kasi di ba may hati-hati yun, may mga mini compartment yun sa loob. Mm. Di ba yung hati? Parang sarado yun eh. Tapos parang Mm. compartment Di, siya. bubutasin mo Baka sa taas yun. originally, Bubutasin mo baka taas. originally, kahit ko sila. Gago. Eto na. So nilagay na nga ni Bathala yung mga hulma niya sa loob ng kawayan. Hinipa niya ang dulo at isinumpit niya sa ating daigdig. Sinumpit yung ano. Puta. Tayo, gano'n ba sila kaliit para maisumpit yan? Malaki si Bathala. Malaki Ginawang sago ang puta. Gano'n ba kalaki si Bathala? Siguro para sa kanya yung earth ball na lang basketball siguro. Ano. So, ibig sabihin, galing na ng kawayan. Wow. Galing kawayan si Malakas at Maganda, tapos sinumpit niya. Okay, sa ating daigdig. Dahil malakas ang pagkakasumpit ni Bathala sa binilog niyang kawangis, ay medyo nabisaklat ang mga ito. Okay. Bisaklat. Tang ina gano'n. Bisaklat? Naglanding na na-split ang puta. Gagi, parang nag-splat. Parang dumura ka sa salamin ng Jollibee. Parang gano'n. Splat. Bumisaklat ang puta. Pinagkaguluhan ng mga ito ng kahayupan at pinalibutan. Ilang sandali pa ay tumayo ang dalawang nilalang. Nagulat ang kahayupan at nagtakbuhan ng mga ito. Naglipara ng mga ibon. Ang mga penguin ay nagsisigaw habang tumatakbo palayo. Penguin. Sige, sa penguin ha. Penguin. Tangkisa ka to si Google Translate, parang gago eh. Yan. Penguin. Sinisi na naman niya yung iba. Ito na gago. Ito na. Ang mga penguin ay nagsisigaw habang tumatakbo palayo. Paano sa may gawang penguin? Ganun ba? Gago! Dolphin ba yun? Alam ko na. Diba ganyan? Putang ina. Tunog na mga nagsisex na turtle. Oo. Tapos may Guys, malaking dug. Guys, trivia guys. Ganun umungol ang mga pagong pa nagtatalik. Check nyo sa YouTube. Oo. Minsan gano'n. Nakapikit. No? Ayun nga, gago. Nagliparan yung mga ibon, yung mga penguin. Sex-ed ng mga Nagsisigawan na habang tumatakbo palayo. Ang mga kabayo din. Ang mga kabayo at dagang kosta, pinataranta at umalis. Buti din natapakan yung dagang kosta. Tangin to. Gago. Ito na. Tsaka nandun pa rin sa nagsisex na pagong. Hindi pa ito nakaka-cover. Ito matawa yun. Nandun pa din siya. Nagsisex na pagong. Gago. Move on na tayo, gago. Tisipon ako, ha? Ayan. Yung nga malalim, Gams. Okay. So, yun nga, yung kabayo din at dagang kosta ay nataranta at umalis. Ano ba? Saan ang nakakatawa sa dagang kosta? At kabayo? Nandun pa din siya sa nagsisex na pagong. Silay mo na. Tangina ko, pwede ko lang insert yung video ng pagong. Why not? Malay mo naman. Sige. Insert pagong having sex. Maglagay ka ng clip. Oh, ayan. Eto. Dahil alam na ni Bathala na busilak ang kalooban ng dalawa niyang nilikha, ay pinangalanan niya itong Malakas at Maganda. Hindi dahil malakas at maganda sila, dahil nga nabisaklat kasi sila eh. Kanina kaya medyo may depekto sila. Okay. So may depekto Pero sila. bakit ganun? Ha? Eto, let's Bakit see. ganun? Bakit malakas at maganda? Kahit hindi sila malakas at maganda? Oo Ito, nga. malalaman natin. Bale, nakuha ang pangalan nila sa Malakas ang Kutob at Maganda Makitungo. Oo, okay. Putang ina. Sagot na mabuti.
Ayan. So, kasi So, hindi naman, kasi nabisaklat nga sila kaya nagka-depekto. So, kumbaga, tiningnan yung nakakapatawang kalooban puta. nila ang tiningnan doon. Si malakas ang kutob at maganda Puta. makitungo. So, Lubos na, asyumero tong Si Bathala. si malakas kutob niya. Asyumero. lubos naman nilang nagamit ang kanilang katangian sa paggabay sa kahayupan sa daigdig. Ayan. Sa katunayan, ay kukutuban agad si malakas kung kakainin ng anaconda yung hamster. Kaya ililipat niya ito ng lungga. Okay. Si maganda naman ay maayos makitungo sa mga leon sa gubat, kaya hindi siya nilapa nung aksidente niyang tapakan yung leeg ng maliit na leon. Tangina naman. Gago. Ikaw, Malabo ba mata niyan? tapakan yung anak mo sa leeg, di ba? Lalapain mo siya, di ba? Pero baka yun yung defect ni maganda. Oh, Wala pong mata. kasi nabisaklat eh. Na-misplace yung mata niya. Ano. Taka na paglaglag niya sa earth, unang mata ang puta, unang mata. Dalawa yun nandito. Gago siguro dahil nga nabisaklat si maganda, siguro pag tumitingin sa left yung mata niya, late yung isa dumating, no? yung left eyeball niya. Yung left eyeball niya na una nakatingin doon. Yung isa pasunod pa lang nag-glitch. Oh, yun. So, yun nga. So, yun. Kaya nakaligtas si maganda makitungo sa mga leon. Lagi kasi nakahubad ang mga ito. Ano? Masaya si Bathala sa nilikha kahit hindi nahango sa kanyang kawangis. Kaso, nababagabag si Bathala at baka magkakabag si malakas ang kutob at maganda makitungo. Wow, in fairness Lagi kasi nakahubad ang mga ito. Kaya sinabihan niya ang dalawa. Nakatayin yung isang baka at gumawa ng t-shirt, palda at jogger pants. Jogger pants. Leather na jogger pants ang putang init Kung hindi ay lulutuin sila ulit. Hoy, Hoy, magtakip kayo, tangina niyo, ako nilulutuin ko kayo ulit. Tinakot sila ni Bathala ng gano'n. Ba't di na lang gamit yung mga dahon-dahon? Ba't na kailangan ng mga jogger pants gamit yung leather? Wala pa kasi silang mga consciousness about that eh. Pero baka dumating tayo dyan. So, yun. Brigyan na instruction ng puta. Pero nautusan Oo, in fairness. Kaso, tumutol si maganda makitungo dahil pangit daw ang ganong pakikitungo. Okay. Kinutuban naman si malakas ang kutob na baka mabatrip sa kanila si Bathala, kaya sinabi nito na magtago tayo sa isang lugar na hindi kakabagin. Kaya tumungo sila sa magubat na kuweba ni Eden. Ay dahil nagugutom si maganda makitungo, ay nagtungo ito sa ilalim ng isang puno. May napansin itong mapulang bunga. Pilit din siyang tinutokso ng ahas na nakapalibot dito. Okay. Ang sabi ng ahas. Hindi ko alam. Ang pangit mo, gago. Yung tukso. Yung mata mo, sulimpat mo. Yung mata mo nag-glitch. Yung mata mo kailangan i-control alt delete. Anyway, hindi niya ito kinain dahil para daw ito kay Eva at Adan. Gumawa pa kasi si Bathala ng iba pang nilalang dahil nga ayaw pumatay ng baka ni malakas ang kutob at maganda makitungo. Binalikan ni maganda si malakas sa magubat na kuweba ni Eden at patuloy na nagtago. Ilang sandali pa ay naramdaman nilang parang lumilindol. Malakas ang pagyanig ng lupa na tila mabibiyak ang magubat na kuweba ni Eden. Okay. Medyo visual. Okay. Nakaramdam sila na parang binabayo ang kuweba ni Eden at hindi nagtagal ay nabiyak na ang magubat na kuweba ni Eden. Okay. Ano ba yan? Dito na lumabas ang isa pang nilikha ni Bathala. Ang matipunong lalaki na pinakaunang nagtulak ng bato. Gago. Sino ba pinakaunang nagtulak ng bato? Bernardo Carpio. Kala niyo yun? O yung yung nakaganon sa dalawang bato. Dalawang bundok na. Oo. Okay.
Sino Dahil- yun? Wait, sino yun? Bernardo Carpio, yung higante daw yun eh. Wait lang, baka may trivia tayo mamaya dyan. Ay, oo. Yan. Dahil hamugan na si Malakas at Maganda, ay wala silang dahilan para makipagmatigasan kay Bathala. Kaya gumupit sila ng mga dahon na binalutan ng Ayun ng naman kanilang pala. katawan. Okay, kasi kinabag na sila eh. Okay. Oo. Kaya Ito hinintay na. pa nila makabag sila. Trivia na. Si Bernardo Carpio ay simbolo ng mga Pilipino sa paglaya sa pang-aalipin ng mga mananakop. Sinasabi din ng mga matatanda na ang paglindol ay si Bernardo Carpio nagpupumilit lumabas sa dalawang malaking bato nang umiipit sa kanya. Yan. Oo. Ayan. Ano yun? Bakit hindi ko to alam? Legit to? Oo. Mythology ng Pilipinas yan ng Sa Pilipinas. Ano siya? Talaga? Para siyang God of Earthquake natin. Pag lumilindol, si Bernardo Carpio nagpupumiglas kumawala. Parang gano'n. Di ba ano nga daw God. yun, sinave niya nga daw yung bundok kasi nga magka-clash. Kaya, Pagbabanggaan. Siya yung maawat. Kaya pag lumilindol. Oo. Tapos, siya din yung ginawang Hindi symbol. ko to alam. Siya din ginawang symbol ng mga Pinoy nung sa panahon ng mga pananakop noong unang panahon na nag-a-class na ano yun, nag-i-struggle. So, ayun. So, yan yung story ni Malakas at Maganda. Parang iba siya sa mga nabasa kong Malakas at Maganda nung elementary ako. Oo nga eh. Medyo maraming characters to Ang weird no kasi nagsama-sama sila tapos andun yung ano. Andun yung magubat na kuweba ni Eden. Ang weird lang. Anyway. So may mga questions ako dito. No? Dahil si Bathala nagluluto di ba? Ano yung mga pinakamahirap niyong nailuto? Ako muna kasi hindi ako nagluluto. Pinakamahirap ko niluto yung lechon paksiw. Paano ko ginawa yun? Para sa akin, mahirap na yun. Paano ko ginawa yun? Kumuha ko ng crispy pata. Kalahati na nung kinain ko. The rest, nilagay ko sa rep. Tapos yun yung pinakuluan ko using toyo, vinegar, mga ganyan. Nilagay ko ng mga paminta, ng asukal, asin. Sa akong nilagyan ng Mang Tomas, tsaka tubig. Ayun, lechon paksiw na siya. Yun yung pinakamahirap para sa akin kasi effort ako eh. Usually kasi prito-prito lang ako eh. Hotdog, chicken nuggets, bacon. Puro ganun lang ako eh. Pasit Canton. Yun yung mga ano. O si Cams muna since na si Steph kasi chef yun. Sa luto, hindi din kasi ako marunong masyado magluto. Pero baking. Sa baking ako. Ang pinaka-ano ko, nung una is yung macaron kasi 'di ba kailangan maayos yung temperature. Nagiging meringue siya sa akin. Ayun macarons? Ay may buko, di ba? Nagiging meringue. Coconut macarons yun. Yung coconut macarons yun. Yung macaron yung ganun. Yung katulad ng kinain ni Tita Steph. Iba pa yung nabibila sa Emma, sa Emma Cam. Kaya Ate Emma, iba ba yung nabibili? Coconut macarons iba yun. Macarons. Oo, madali lang yun. Madali lang yun. Sa condense. Okay. Gusto ko yun. Pero yun yung pinaka sa akin. Bago ko siya. Well, technical kasi yun. Oo. Oras kasi tsaka yung heat yung heat dapat yun accurate no? Oo, tsaka dapat kaya mga bilog-bilog. Oo, yung mga bilog-bilog. Sakto yung mo talaga. Okay. Ikaw, Steph, para sa'yo. Since na chef ka, ano yung pinakamahirap mong niluto? Dami. Pero actually, for me, wala namang ganong kahirap lutuin as long as kompleto yung gamit mo, ingredients mo, yun lang. Though, pinaka-time consuming sa akin is dalawa. Beef stock, tsaka tomato sauce. Tomato sauce? Yung Italian tomato sauce. Kasi kung from scratch mo siyang gagawin, kung magsa-start ka talaga sa kamatis, siguro almost 6 to 7 hours mo siyang lulutuin. Dali-dali lang yan eh. Sige pag uwi mo, pagagawa kita niya na. Yung from alam scratch, ko lahat yan. Alam ko lahat yan. Sige. Joke lang. Basta parang, paki-live stream, Tita Steph. Oo. Isi-steer, basta parang kailangan mo siya i-tend ng almost 6 hours. Ina sa tomato sa 6 hours? Parang mga gano'n. From scratch kasi. From tomato paste. kasi. Tomato paste.
Iba pa yun. Iba pa yung Kasi yung sauce mismo, yung pang pasta, tapos yung beef stock, yun talaga, medyo matagal kasi lulutuin mo pa yung bones, i-oven mo pa, papakuluan, tapos Well, di ba ilang second oras yun? boiling. Ano Di ba yung beef dapat stock? 24 Oo, hours yung at least? talagang tagal. Oo. Ano yung beef stock? Tapos i-reduce mo pa siya. Yung Nor literal na cubes? Mga sabaw nor ng beef cubes? bones. Ha? Mm-mm. Oo, parang ganon. Parang nor cubes? Gagawin ganon? Oo. Technically, pero liquid Tapos form. ipi-freeze. Tapos, tapos parang gagawin mo doon kung gusto mo pa siya na mas intense pa yung flavor, maging Ojo or demi-glace. Papakulo pa siya na another ilang oras pa. Gagi, di ba bone marrow yung nagpapalasa talaga doon? Pwede Depende yun. sa Kasama. oo. Depende. Sa bones. Pero pinakamahirap na na-experience ko talaga, wala mo Hotdog. Yung kasal mo, Hotdog ni gago. Maynard. Ha? Ano na? Yung kasal mo. Kasal ko. Trivia. Oh. Kasi, syempre sanay ako mag-cater, mag-plating, ganyan. Pero kung nasa bahay ka kasi, nagluluto ka, syempre ang space mo is sobrang Limited. konti lang. Oo. Nung kasal niya, gumawa ako ng 100 na shot glass ng desserts. Oo. Kasal niya. 50 Ako nga, 20 lang yung nahihirapan ako. Diba? 50 na request na kayo 50 na blueberry cheesecake, 50 na strawberry cheesecake sa shot glass Tapos, tiramisu, I'm not sure kung yun yung pang hindi. 150 pala kasi 50 tiramisu. Tiramisu? Ano? Tiramisu, gago. Tiramisu. Tiramisu. Tapos yung mga cheesecake, syempre kailangan ko pang iset yun. Non-bake siya kasi hindi naman pwede hindi naman pwede i-bake yung shot glass. So, non-bake siya. So, sinet ko ng 24 hours. Habang ginagawa ko yun, habang nakaset siya ng 24 hours, ginagawa ko yung tiramisu. Yung traditional Italian talaga with mascarpone cheese, basta kasi yung traditional Italian. Tapos, parang yung sa mga ninong-ninang, ako yung gumawa ng main course nila. Chicken yun, di ba? Chicken. Rosemary chicken. Yung chicken. Yung twice cooked chicken. Parang siya. Roasted and grilled. Tangina, paano yung niluto yun? Wala namang kalan doon nung kasal. May kalan ba rin? Diba? Yun na nga. Niluto ko sa bahay. Tapos, pagdating nakagaw na ako nito nakagaw na ako. Pagdating ko, kinausap yung catering people. Sabi ko, etong mga to nilagay ko sa pan, palagay sa heater. Sabi ko gano'n. Hinaf cook, 3/4 cook ko siya. Para pag nilagay sa heater, while kinakasal kayo, pag isa-serve na saktong luto siya. Kumbaga pinar-cook ko, para hindi siya overcook. Tapos, gumawa ako ng side dish na yung roasted marbled potatoes, yung maliliit. Yun. Tapos gumawa ako ng gravy from scratch para doon. Tangina, Oo. Tapos, nagsaserve ako inaalalayo ko yung mga catering ko kayo sa isab na nakagaw na ako. Sabi ko to, bigay mo to doon, ganyan. Nakagaw ka ba yan? Nakagaw na ako noon. Tapos itong mga plates na to, bigay mo doon sa taong nakaganyan. Tapos the rest for the guest na to, tong dessert. I-set up nyo na, Busy tita Busy tita sa step. Busy, yun. Nahirapan ako doon kasi, yung gamit nga dito sa bahay. Imagine mo, nag-roast ako ng chicken ang gamit yung oven na ganyang kaliit lang. Yung oven sa bahay. Tangina, ilan chicken yun? Ilan yun? Yun na nga, ilan yung ninang mo? Nung kasal? Apat yata. Apat ninang? Sa Intramuros Hindi ko alam eh. Kalimutan ko ng mga ninong ko. Basta bigatin lahat. Basta imagine mo, in-oven ko ganyan, no? Ganyan, sa ganyang kaliit na oven. Tangina, bili nga tayong oven pag-uwi ko dyan. Tangina. Ayan. Bibili ako ng TV si mami pag-uwi ko. Ayan. Matuwa si Aling Mars.
Yeah, so ayun yung mga Oo. mahirap lutuin para sa amin. Sa akin, paksiw ang Yeah. puta. Anyway, next question. Pinaka-weirdong kombinasyon ng pagkain na kinain mo. Meron ako. May Sino una? contender Sino na. una? Ako na. Sige. Bicol Express ice cream. Putang ina. Ano lasa doon? Panibaboy. No joke, masarap siya. Hindi ako nag-prove, masarap siya. The heck? Coconut naman Meron- kasi ang Bicol Express. Oo. Meron May karne? competition to sa school. Wala. Competition to sa school. Tapos Mhm. parang kaming mga seniors, nag-judge kami. Pag-graduate na kasi kami nito. Tapos parang competition siya sa mga lower batches ng school. Parang ang finals nila is gumawa sila ng unique but edible na ice cream flavors. Putang ina. Di ba Oo. mantika yun? May mantika? Gagi. Hindi naman nila niluto yung baboy dun sa silagay nila sa ice Gagi cream. kapag yung, kasi maputol kita kasi nag-paintball kami. Magdala kami ng patlak kami pagkain. Nagdala ko ng Bicol Express. Pang winter na nun. Taki na fall na nun eh. Ang lamig. Puta, parang ice cream yung Bicol Express na dinala ko eh. Parang frozen. Paano mo ba niluto? Teka, nagluto pero mamantika. Masarap talaga siya. Pero dahil nga malamig sa area at walang heater yung yung mga cottages, walang saksakan. Hindi pwede mag-microwave, alam yun. So, naging ice cream. Siyempre, para hindi ako ma-open, kinain pa rin nila ice cream na yung Bicol Express ko. Well, technically, parang gano'n yung flavor, yung consistency. Ang base na ginawa nung estudyante, kasi usually custard-based yan eh, parang may milk, may konting eggs, gano'n. Nilagay niya parang yung ratio ng milk or cream, tapos coconut milk yung the rest. Tapos ang ginawa niya, in-infusean niya ng sili, tapos konting-konting paminta. The heck? Ice cream Okay. Parang smooth pero ice cream to. Oo. Di ba, usually ang chocolate saka chili, medyo okay din naman yung combination. Chocolate saka sili, chocolate saka orange, chocolate and mint. Parang gusto kong sumali dyan. Gagawa ko ice cream mixed with lengua. No? Parang sarap nun. Gago ka diri. Malansa yun. Di gago. Habang dinidila mo yung ice cream, nadidilaan mo rin yung dila ng baka. No? Yung putang ina ka. Baboy mo, tong ina. Baboy mo. Parang ka-French kiss mo yung baka. Baboy. Okay. Pero masarap. Ayun, masarap siya. Weird at first. Kasi syempre, iisipin mo, parang nagko-conflict sa utak mo na, wait lang, ulam to pero ba't malamig? Alam mo yun, parang yung utak mo naguguluhan. Ano ko, Japanese? Lasang ulam. Bakit parang lasang ulam? Ba't ganito? Pero, hindi siya nanalo. Pero masarap. Nasarap na ako dun. Gago maganda niyan. May titinda ng mga sorbetes, no? Bicol Express yung flavor ng ice cream niya. meron din rice ice cream din. Anyway, nakalimutan ko yung flavor ng iba eh. Basta parang may Bicol Express, tapos yung iba may leche flan flavor. Walang nilaga. Yung iba, wala. Papaitan ice cream. Papaitan ice cream wala. Black. Gago naman to Basta siya lang yung tawag dito, savory based na ice cream yung ginawa niya. The rest, typical matatamis pero weird combination. Yung kanya savory na gusto ko. Yun. Kaya na parang kanin baboy na din yun, no? Slight, no? Gago, hindi. Di naman. Ito isipin mo, kumain kayo ng dinner, Bicol Express, tinapon nyo sa compost. Yung ice cream nyo, tunaw na, itapon nyo sa compost. Ilagay mo lang sa rep yun eh, yun na yun eh. Yung tira nyo. Gago. Ito talaga. Sige, try mo yan. Wait lang, Kams, ikaw naman, Kams. Ano mga pinaka-weirdo mong kombinasyon sa pagkain? Weirdo na kombinasyon? Ano na-try mo? Wala naman, pero hindi ako nagma-mustard sa hotdog. Ako din, inakalili. Parang kilikili ng incheck ang puta, ng amoy. Tikim ka na kilikili ng incheck. Dinilaan mo ba? Nakamoy. Kilikili ng incheck. Hindi, gago. Gagi, meron isa.
Naalala mo yung ginagawa ko merienda lagi, gardenia tsaka tang na orange juice. Sinasawsaw ko yung gardenia. Oo, okay naman yung gagawa. Oo ba? Oo. Oo, gagawin sarap i-try mo. Ayoko kumain ng mustard kasi na-trauma ako dyan eh. Kasi nung suminga si Lito, ganun yung kulay. Si Lito, yung tagalikod. Ina naman. Hindi green ah. Ano, yellow. Puto. Yellow. Vibrant. Yeah, kakasuka. Super vibrant yung color ng Yeah. singa ni Lito. Na yun sa loob ng ano niya, ng ilong Ay niya. no, ina talaga gago. Nasundot niya kasi yung barbecue Yak. stick yun eh. Nadapa siya. Ayun. So ako, ikaw Kams, wala pinaka-weird na nakain. Wala. Okay, sige. Ako meron. Pero I don't know weird, kung weird ba to. Yung piatos pinapalaman ko sa pandesal. Ginagawa niya rin ba yun? Hindi. Well, hindi siya weird. It's more of a, parang gusto mo lang na iba-ibang texture. Okay. Good to know. Yung fries. Good to know. Oo. Good to know na normal Yung French siya. fries, di ba sinasawsaw sa sundae, which is normal naman yan. Oo. Oo. Pero Oo. kasi, yung French fries ko, isasawsaw ko sa sundae, as isasawsaw ko sa Coke. Oo, ayos lang din naman. Oo. Kaso nagkakalat Hindi siya ganun weird. Nagkakalat. So bagay may Coke float eh. Pero ito, Oo, yun gusto kong ginagawa. Yung stick, ginagawa kong straw sa Coke. Tapos kapag kinakagat mo na yung stick na malambot, ang sarap po. Kuha kay karasang Coke na medyo. Lasang Coke. Tapos medyo Try ko nga yan. kumukulo. Actually, nagfi-fizz din sa bibig mo. Yung stick, hindi siya ganun ka-weird kasi merong vanilla flavored Coke, di ba? Sa ice cream sa So sundae. parang may may pagka-ganon yung flavor profile siguro. Ano siguro ka-weird? Pero syempre unusual So normal ka pa? Unusual yung ginagawa natin na gano'n. Pero sarap guys, try niyo Normal yun. ka pa? Steak tsaka Coke, ang sarap, tangina. Lalo pag malambot na steak kaagatin mo na. Nagfi-fizz eh. Ayun. Tapos pansit canton. Papatungan ko ng ng kaning lamig. Ayoko na mainit na kanin sa pansit canton. Ay, hindi weird. Hindi weird doon. Masarap talaga yun? Akala ko ako lang eh. Oo. Kasi ayoko na mainit na kanin Sarap sa pansit canton. Gusto ko malamig talaga. Yung chicharon din. Oo. Yung chicharon sa lapids. Mas masarap siya pag malamig. Kaning lamig. Okay. Tangina kasi akala ko ako lang weirdo. Ay, may ginagawa ako sa pansit canton. Di ko kung weird to. Trintas mo. Trintas mo yan. Gago. Ako ginaganchilyo. Japanese, tsaka tangina mo. Pansit canton, tsaka Japanese mayonnaise. Oh. Parang lasang sisig yun, slight. Masarap yun. Pero dapat yung yung chili mansi tapos yung Mayo. Japanese mayonnaise, yung QP. Oo. Cutie? Try nyo, sarap. QP? QP Ano na yun? brand. Yung may bata na nakagano. Na cute? May batang cutie. Oo. Yung kulay red yung kulay red yung bilhin nyo. Yun yung parang kasi may color-coded yun yung red blue ata. Kasi yung red yung bilhin nyo. Kasi red yung parang pinakamaraming egg percentage. Ish. Okay. Ito. Next question. Kung tao si Lord, saan ka magtatago habang buhay ang hindi kanya makikita? Kasi di ba hinahanap sila ni Lord? Nagtago si Malakas at Maganda sa magubat na kuweba ni Eden. Na biniyak ni Bernardo Carpio yung magubat na kuweba ni Eden, di ba? Nakita sila. So saan ka magtatago para di ka makita ni Lord? Bawal sa hamper Bawal sa hamper. Bakit? Yun yung choice mo, no? Naisip ko kasi, di naman titingin si Lord sa maruming damit di ba, sa hamper. Di ka kasi si RJ. Hindi mo sure. Diba? Saka magtatago na hindi niya ina-expect na nandun ka. Saan ba? Tangina, ang hirap nga. Ako muna. Sige. Sige. Yung sagot ko kasi normal. Feeling ko kasi walang nakakaalam na gusto kong tumambay sa lugar na to. Dalawa siya. Actually, yung toy store, mas nalilibang ako kaysa sa mga anak ko. Mas gusto ko nagtatagal ako doon kaysa sa kanila. Totoo yan. Totoo yan. Lagi ako nandun. Sa itsura ko nito, kung baka pag naaurahan mo ako, nagkainuman tayo, diba? Napaaway tayo sa bar, di mo alam na mas gusto kong tumambay sa toy store kaysa sa bar.
kaysa sa Oh. club. Mas gusto ko mga sa toys. Talaga, isip bata ako eh. Tapos sa library. Pag di mo ako makita nung college, wala ako sa tambayan, wala ako sa mga inuman sa area ng Menjola. Wala ako doon, nasa library ako. Nagpapalamig, natutulog, nagbabasa ako ng history books. Yun yung hindi alam ng mga tao na ano. So feeling ko, since na tao si Lord, baka di niya ako ini-expect na doon niya ako makikita sa library. Nagbabasa ng mga history books. Di ba? Kayo naman. So Sa kung mga tao ano. siya, okay. Kung tao si Lord, kung hindi siya yung all eyes on you, hindi siya ganun. I can see everything. Okay. Kung tao Sa siya. sa mga hiking spot. Mm. Di naman ako masyado nag-hiking eh. Ano niya ba yun? Baka expectin niya yun, baka nakita niya sa Facebook mo. Kasi wala akong picture na sa Toy Store ako tsaka sa library. So, di alam nila. Stalker ang po. Kung i-stalk ka ni Batala, hiking spot, makuweba din sa kuweba ni Eden din. Hindi. Alam ko, doon ka sa troso ni hindi ka sa kuweba ni Eden eh. Doon ako sa may kawayan. Doon ka sa kawayan ni Master P. Hindi yung kawayan. Troso ni Master P. Ano yun? Red Sequoia tree. Red Sequoia. Mahogany tree yan ni Master P. Baka doon na lang ako magpunta. Sa Sequoia. Di ba parang may park dyan? I'm not sure if sa California or something. Yung Sequoia, may puro Sequoia na park. Sa Sequoia. Yun. Yayakapin Sequoia ni Camille yung troso doon eh. Troso lover. Gagi, makikita ka ni Lord doon. Gago, Kams, makikita ni Lord doon. Bakit? Si Kams, mahilig to sa troso eh. Sa kalikasan. Gago. Pero unang pupunta, no? Unang pupunta ni Lord dyan yung National Bookstore. Check ng mga duct tape. Oo. Gago, wala namang duct tape, sir. Meron. Meron. Oo. Iba-ibang kulay pa, may duct tape na green sa silver. Pagtatanong si Lord Gago sa sales lady na buntis sa National Bookstore, Miss, punta ba dito si Camille? Kasi milig magpa-duct tape yun eh. Milig magpa-duct tape sa pader yun. Bumili ng supplies. Oo, bumili. Tapos yung buntis, hindi siya sinagot na maayos. Sir, ika-trimester, trimester ko. So yun. So sa gubat ka. Sabagay. Baka di may na-expect Lord na mahilig ka sa troso, di ba? Ikaw, Cam. Steph. Ako, sa casino. Sabagay. Hindi ka man nagsusugal eh, no? Trivia guys. Wala akong alam na kahit anong card game. As in, kahit anong card game. 1, 2, 3 pass. 1, 2, 3 pass lang. Hindi ako marunong nun. Talaga, tangina nilalaro natin ng bata tayo. Hindi siya sugal. Hindi ako marunong. Hindi ako marunong nun. Hindi ako marunong na Poseidon, na Tong Eats, na Paris. Believe it or not, natalo trivia ulit. Believe it or not, yung Paris bullshit na yan. Nasa akin na lahat ng posibleng magagandang Paris pero natalo pa rin ako kasi hindi ako marunong maglaro. Gago. Umuyan din rin. Meron tayong pinsan na nag-aaway. Ay, sa atin ba yun? Mga tropa ko. Tara, laro tayo, unggoy-unggoyan, ikaw yung unggoy. Sabi nagiinom kami noon, nagkapikunan. Gago mo. Tinaob yung mesa kasi may... Bakit mga tropa mo? Tropa yun. Putang ina, tapos tinaob yung mesa, tapon yung mga MP-Lite namin, yung putang ina, yung mga pulutan. Ang ina niya naman eh. Lagi siya binubuli na maitim na maliit. Unggoy-unggoyan. Tapos yung... Ayun, sa casino. Casino? Sabagay. Yun nga, sabi ko sa'yo. Di ka naman sugarol. So, di naman niya expect na lang dun sa step. Nandun lang ako para kumuha ng free na alak. Upo ka lang. Upo ka lang sa slot machine. Ako naman, Actually, nagkakasino ako eh, pero tangina. Sagad na yung 200 na ipatalo, hindi ko habulin yan. Kumbaga, andun ako para mag-enjoy. May limit ako. Yun nga. Limit na So, sa pagsusugal, kailangan may limit ka, di ba? Ayun. So, takin na, safe yung taguan niya. Mas safe yung sa akin, library, hindi na-expect ng tao yun. Ito. Actually. Where is your happy place and why? Alam mo pa may problema ka, takin na gusto mo pumunta sa lugar na yun. Hindi kasi siya where eh. It's who.
Who is your happy place? Sabi ko na ako. So, alam na namin yung sagot niyan. Oo. Troso. Pupunta ulit siya pupunta ulit sa Sequoia Ito Theme Park. oy, Ruru, wala na naman ako ng August 25 to, Sige. 2:30 Mag-iisa gani tayo. Maloob Mag-iisa gani na lang ako niyan. Okay. Kukontahin ko si Isagani, mag-uusap kami. Tsaka si Oo. Melay. Ayan. Oo, matagal lang hinahanap ng followers yung next Totoo, guys. Isagani. Nakausap oo. ko si Isagani nga pala. Sabi niya, magpapadala daw siya sa atin ulit ng tape. Tape 4. Oo. Alam niyo Friend, naman, nagkakaroon tayo ng Isagani pag kulang kami. Magaling. Kasi resourceful tayo. Magaling. Magaling. Wow. Ang inahihingahan na naman. Alam mo, Melay. Miss na kita, Melay. Ang galing, nasa labas si Isagani. Alam mo, Melay. Ang ina, nagtatap pala si Isagani sa atin. Miss na kita, Melay. Puta, ventriloquist ang puta. Ventriloquist si Isagani. Ayun. So ang happy place mo is kung nasan yung jowa mo. Hindi, yung totoong sagot niyan sa kwarto ko. Syempre, dito na lahat ng gusto ko. Tsaka dito ako komportable. Oo, bagay. Mm. Ikaw, Step. Ayaw mo lumabas ang bahay, Step. Step, lagi na sa labas to eh. Hindi. Sa bubong. Gogi, hindi Sa bubong. Sa bubong. Hindi, dito sa kwarto. Kasi gusto ko lagi nakahiga lang ako. Sarili ako mundo. Pare-pareho. Lingid sa kaalaman. Lingid sa kaalaman ng mga tao. Hindi ako palalabas. Trabaho, bahay lang. Pero nagiinom ka sa BGC, may sinapakang ano dun, di ba? Ex mo. Ayan na naman tayo sa Usually, bardagulan ni Tita nagiinom ako Step. sa BGC. Usually, pag uminom ako sa BGC, ano yan? Dalawa lang yan. It's either pre-planned. Pre-planned in a way where 2 to 3 days before yan pinlano. Kasi hindi ako umaalis or gumagawa ng bagay-bagay nang wala sa schedule. Dabagay. Nang walang, hindi ko sinet. Uy, Tapos, pag-uwi pangalawa, ko nga eh. biglaan yan. Oo. Biglaan siya, yung tipong after work. Parang gano'n. Sa kwarto ko, kasi hindi ako mahilig lumabas. Lalo na kung kunyari, 4:00 na ng hapon, yayain mo lumabas. Nope. Yung na. Sabagay. Pero pag susunduin ako, kunyari si Ate Camilla, susunduin niya akong biglaan ng 7:00 ng gabi. Sabi niya, Kason, dito na ako sa may kanto. Hello, sige. Gano'n. Hindi Kamson. Okay. Meron din kasi kami pinsan na Camilla ng pangalan. Ayun, grabe din mag-aya yun, biglaan. Para si Jelly Andres mag-aya, no? Tara, Bohol. Ngayon. Oo. Ganun yun. Kidnap. Magkaya biglaan. Kidnap siya, kidnap. Oo. Dito na sa kanto nyo. Ready ka na maligo. Okay na. Sige. Yun. So, okay na kayo. Sa akin kasi usually tahimik na lugar. Nung bata ako, gusto ko tumatambay sa sementeryo. Sa Sementina, malapit sa atin. Oo. Maliban Kasi sa... may ginagawa kayo doon. Ginagawa ka milagro sa sementeryo kasi. Context lang, guys. Kaya gusto ko doon. Gusto pa yung nasabi nila. Huwag niyo ako i-judge kasi bata ako na. Tsaka disclaimer ang photo. Tsaka Huwag niyo ako i-judge. nag-e-explore kami ng mga kaibigan ko nun. So, name drop ko na. Ako, si Paul, si Apeng, tsaka si Wancho yata. Si Apeng, sumalangit na wa. Best friend ko nasa langit na. So, ginagawa namin, nagtitebats kami. Alam niyo yun, nagtitebats kami. Pero, kasi, basic yung ginagawa ng ibang kabataan na parang nagkakaharap sila, nagdaano sila, di ba? Nagbabati sila, magkakaharap. Basic yun, walang kwento sa ginagawa namin yun. Kasi yung ginagawa namin dati, hawak ko yung edits ng katabi ko, hawak yung edits ng katabi niya. Tangay na. Paikot, nagyayako lang kami paikot. Binisualize na naman niya sa atin. So, parang trip to Jerusalem. Pero dahil doon sa activities namin na yun, doon namin na-discover na peaceful pala talaga tumambay sa sementeryo. Kasi doon kami sa mga bubong ng mga nicho eh. Nakakaidlip kami ron, lalo pag malilim, mas malakas hangin. Magsasaranggaw lang kami doon eh, kasi walang kawad ng kuryente ron eh.
Hanggang sa nakakatulog kami sa bubong, tangina ka, magigising ako, alas 6 na, madilim na. Puta, paano ako uuwi? Nasa kalagitnaan ako ng sementeryo. Nakakatakot, di ba? Pero actually, totoo, may something peaceful sa cementerio. Kapag, kunyari, for Jasper, some what's up? reason, Ah, kumabol. For some reason, alam mo, parang pag napunta tayo namin sa cementerio, sabihin natin may namatay na relative, ang peaceful sa cementerio kasi ang hangin, tapos Mm. kahit tumambay ka lang doon, yosi-yosi ka lang, ganun. tapos yung O mga kaya chikahan ka lang. tapos yung mga arteries, may kakaibang lasa, di ba? Mm. Kasi Ang medyo mas Yun matamis yung arteries sa sementeryo. Oo, yung Masilayod ng lolo ko, yung tabi nun, Aratilis na puno. Kaya, bro, Mas masarap. pitas lang kami. Kasi pag kinakain mo yun, parang feel mo talaga yung relatives mo. Ay, parang ganun. Na-infuse sa lupa ang puso. Gago. Parang they're part of you in some way. Parang nasa loob mo na sila. Oo. Parang kinain mo yung lolo mo. To a certain extent, Parang oo. ganun, diba? So, ayun. So, ako, sementeryo, tapos dun sa Tarlac yung sa bundok. Mm. Meron duyan dun sa bundok. May lupa kami sa Tarlac eh. Bundok yun. Dun ako sa duyan. Pero yung duyan ko, Cams, hindi patag ah. Alam mo yung dalawang puno na naka-slant pabuntang bangin. Andun yung duyan ko sa bangin. Andun ako gago. Yung tangina dadaan May ka pa sa thrill. troso. Dadaan ka sa troso bago makaiga sa duyan. Tutulay-tulay ka ron. So, andun yung duyan ko. Parang peaceful lang. Parang laki inisip ng problema. And the last, syempre, kung nasan yung pamilya mo, Yan. yun yung pinaka-peaceful place. Peaceful place. Kasi, nakita yung mga anak mo, kahit magkagulo-gulo, mag-away-away sila dyan. Peaceful ka na, andyan sila, safe sila na nakikita mo, di ba? Oo. So, yun. Yan. Mga peaceful place. And, tsaka feeling ko sa age kasi natin, hindi na din tayo naghahanap nung nightlife na Oo, dinaanan na natin yan. Sawa na tayo yan eh. Though never ako naggaganyan. Bar. Teenager ako. Hindi. Kasi di na ako nagbabother na pumunta at hindi na binabother ng friends ko, yayain ako kasi alam na hindi ako papayagan ni daddy palagi. Ako naman di ako na-addict dyan. Nag-try kami nung college ka na, pero hindi yung hinahanap-hanap mo kagaya ng ibang tao na, oh my God, I wanna go gaming. Let's go bar hopping. Hindi ganun, di ba? Tol shot. Hanggang sa napapaaway na kami sa club, sabi ko, hindi na healthy to, tol. Yun Kasi nga. tuwing mag-cheers kami, basag lagi yung baso. Nalaksan talaga namin. Cheers! Kami nila tiny. Tangina. Lagi ang daming damages pag nagiinom kami sa Eskinita, sa Timog. Eto. Last question. Second to the last. Part ng history mo, ay part ng history na kung magta-time travel ka, saan ka pupunta at anong gagawin mo? Part ng history. Kung may gusto kang ma-meet, alam mo yun, may gusto kang baguhin sa history. Ako nung either panahon ng Mayans or ng Egyptians. Tangina. Ano nga yan? Interesting. Oo. Yeah. Nakabaliw Diba? nga. Gusto kong malaman kung totoo ba na humingi sila ng tulong sa mga alien para gumawa ng mga pyramid. Oo. At saka kung nasaan na yung mga Mayan, bakit sila? Curious din ako dyan sa putang ina. Pati Atlantis. Oo. Kasi diba meron sila sabi for na City of Gold, M&M. So I was like, interesting. Tapos yung diba, Eldorado. may mga, yeah. diba may mga M&M sila na tawag dito, na advanced daw yung culture nila before, advanced yung technology nila beforehand, ganyan-ganyan. So gusto ko like, paano? Paano humingi ba talaga kayong tulong sa alien o sadyang matatalino lang ba talaga kayo? Oo, kasi diba, kita mo yung pyramid, sobrang perfect ng diba? niya, ng equation. Mga measurement. Tapos hanggang ngayon, buo pa rin. Diba? Ang hirap i-explain nun. Diba? Toneladang like bato na in modern generation hindi nila kayang buhatin. Tapos sila, parang, kaya sa nagtataka kung may help sila from aliens kasi, parang, incline lang, tinulak yung manually ng mga elepante tsaka ng mga tao, like sa isang incline, sa isang wood, like, alam mo yun, possible. So, pero diba, sabi din sa history, ang
like yung mga tao before is taller than the normal people. Giants Oo. daw. Oo, giants Oo, nga mga daw. giants So, daw. that Oo. would help din. Pero Siguro sabi malakas din sila. Oo. hindi ko lang kung nakalagay sa Bible or sa scientific. Ang sabi, mixed daw. Dati ang mundo natin, merong may mga giant, may mga tao, meron din mixed breed, yung Oo. Aries ba yon? Yung animals and Mm. human Oo, na oo, Yeah, oo, yeah. oo. so yun Oo. yung mga gusto natin balikan, tangina, mga Oo. conspiracy na yan, tangina. Oh, Mm. tapos magdadala ako ng Rubik's Cube. psychology. Hindi. Hindi. Kunyari cellphone ng yung iPhone 14. Parang ganun. Tapos ma-amaze sila sa akin. Gagawin nila akong God kasi may capabilities akong Tapos naging kayo ni King Tut, no? Naging kayo ni King Tut. Oo, parang ganun. Jujuwain ko yung Nag-King Tut. jujuwain ko yung Mga pharaoh. Pharaoh. Baka ma-King Tut ka ni King Tut. King Tut. Si King Tutankhamun. Gagayo ko kasi, di ba uso sa Egyptians yung Pag namatay. Oh, tsaka infidelity. Di, gago. Mga na. Gago, uso sa Egyptian yung pag namatay yung hari, isasama yung mga queen. Yung iba, di ba? Hindi, yung iba yung iba kinakasal dun sa mga kapatid. Tangina. Sa kapatid, sa pamangkin, sa anak, ganun. Basta queen pa rin may sila. Gago. Kaya may mga corpses or mummies na deform yung mukha. Kasi gusto nila, pure, parang Pure super breed. pure ng blood nila. Hindi nila Iambas yung yaman. Tapos yung yaman din, ayaw nila napupunta sa iba. Oo. Sabi ni Jasper ng 25%, tanong natin kay Pura. Pura Luka. Tanginang yun. Tangina si Pura Luka. So yun sa'yo, sa ancient sa Egypt. Ancient civilization, oo. Ng Like Egypt lang o Mayans lahat? or- Mayans. Lahat, Mayans, Egyptians, whatever, kahit saan. South Ikaw, Americans, yun. ikaw, Kams. Part ng history na gusto mong balikan and why? Gusto ko lang makita si Tandang Sora. Kung talagang siya. Talaga? Totoo siya, no? Kung ano yung talagang ginawa niya. Ganun. Curious, no? Kasi tandaan niya. Siya ba yung pinakaunang nurse? Hindi, ng Pinas? O Florence Nightingale talaga? Hindi. Kasi ina lang himagsikan yan di ba? Oo, yun At nga. her Kung ano age, yung di ba? ginawa niya for women nung time na yun. And dun sa mga sa mga Katipunero. Tsaka kung paano niya ginawa yung bandila. Siya ba nagtahi nun? Di ba sila Melchora Melchora Agoncillo? Aquino. Melchora Aquino. Agoncillo. Alonso. Aquino. Aquino, Melchora. Melchora Aquino yun eh. Melchora Aquino, tama. Ayun. Yun. So yun sa'yo. Okay. Sa akin gusto makita yung Noah's Ark. Tsaka curious ako kung talagang 300 years old si Noah nung Kasi alam mo bakit? Kasi sabi, yung Noah's Ark daw, hindi daw talaga ark yan. It's a ship from outer space. Ang sabi kasi is yung mga hayop and creatures or human na nasa loob nun is DNA. Etong Earth, yun ang pagkakaano ko. That's interesting. Saan mo na yan? Diba? Kay Joe Rogan yata or sa or Discovery. Basta mga ganon. Basta mahilig kasi ako makinig ng mga conspiracy podcast eh. Tapos ang sabi, itong Earth daw, ang talaga nabubuhay dito is dinosaurs. Winipe out lang nila to para ilagay yung mga humans sa experiment. Tayo yung minomonitor ngayon ng mga aliens. Kaya di sila naglaland dito kasi experiment tayo, minomonitor. Tayo yung bagong civilization. Part nila tayo before. Tapos masisira na yung planet dun sa original nating planet. Kaya nagpadala ng ship dito na may mga DNA natin and binuhay tayo, in-experiment tayo. So kaya walang dinosaurs is pinatay lahat dahil kinuha natin from the dinosaurs yung tong Earth. So curious ako kung totoo yun. Kung Noah's Ark ba talaga or alien ba talaga? Diba? So tangina na kasi minsan hindi ako makatulog eh. Pag kumislot yung utak ko, pag nag-twitch yan, nababaliw na ako yan. Anong height ni Jesus? Alam mo yun, ang dami ko na pinag-iisip. Tapos narinig ko pa yung putang inang yan. So, tangina, possible. Kasi si Elon Musk nga ganoon ang ginagawa eh. Nag-iipon na ng mga DNA, di ba? Tapos gusto niya, save na siya
Pati nung mga yung mga microorganisms ng mga shit. Alam ko kinakapsula nila yan, tapos balak na ipadala lang Mars kung saan. Kasi, so possible. Oo, may Mag-start ganun. ng colony. Civilization, new civilization, di ba? Oo. Kaya nga, di ba merong seed bank? Alam mo yun, seed bank. Yung, parang may lugar somewhere. I'm not sure if it's Scandinavia, like somewhere in Denmark, Iceland, Norway, something. Na lahat ng possible seeds ng plant sa buong mundo nakalagay doon sa seed bank. Para if ever magkaroon ng parang catastrophic eme-eme, merong source ang Earth para ulit ng plants. Mag-grow ulit, oo. Dapat may ganyan. As in, lahat ng posibleng resources nandun. Ng mga seeds ng plants. Ang cool. Kasi yung seed bank. Nakakabaliw, no? Gawa nga tayo ng episode na Pero tungkol really sa conspiracy interesting. theories. Oo. Sige, go. Gusto ko ng topic yan. Tayo yung mga ganyan. Oo. Dumating sa point na-addict ako sa ancient aliens. As in, alam ko pumunta dito sa Pinas, I'm not sure, tapos gusto kong pumunta nun. Tangina, kasi di ako nakapunta. Yung meme na gano'n, aliens, gano'n. Oo. Yung guy. Giorgio, paano Georgie DePorgy. ata. Giorgio Chokalos ata, basta something like that. Basta Greek name kasi siya. Georgie? So, hi, Georgie! Wanna play down here? Yung Georgie na iniisip ko sa Peppa Pig. Georgie jumped in the puddles. Ayun. So, gawa tayo ng episode for that. Tangina, kung conspiracy lang. Ito, last question. Tangina, bago pa tayo matapos. Kasi, di ba si malakas at maganda, si malakas ang kutob at maganda makitungo. Ano ang katangian mo o hilig mo na hindi mahuhulaan ng iba sa'yo? Oh my God. Okay. Ano nga ba? Ako, may isa ako. Hindi ko alam mo to eh. Kaya ko magbukas ng chichirya gamit yung toes ko. Tangina. Ay yung skills. Skills mo. Gamit, as in yung pag ganun Pwede rin yung pag ganun. Hindi yung tear? Gamit Hindi 80 tear? Well, madalas yung tear. Pag hindi ko siya kaya ng buksan nung hindi pa tear, yung pag ganun. Tangina, kahit nga normal lang ka, mahirap ako talented at flexible na tita Step. Dapat hindi talented ang kamay. Dapat hindi talented ang kamay at bibig. Dapat talented ang kamay at bibig at paa. Oh, yeah. As in, parang kaya ko rin mag-control ng remote ng TV gamit yung mga daliri ko sa paa. Mga skills na natututunan since bata eh. Alam ko, kaya mong kumain ng mangga, nagkukutsara yung paa mo eh. Malay mo, madali matutunan yan. Kasi kaya ko nagagawa yun, hiwa-hiwala yung daliri ko sa paa. Hindi siya yung parang close talaga. Oo. Magkakaaway yan eh. Hiwa-hiwalay siya. Galit-galit. Ikaw, Kams, ano sa'yo? Katangian or skills or alam mo yun, na hindi mahulaan ng tao na ganun ka? Meron siya pinakita doon. Merong skill yan si Tams. Kung kaya niya ilagay yung fist sa bibig. Oo, alam na ng ng viewers yun. Oo. Guys, alam nyo ba na kaya i-fisting ni Camille yung bibig niya? Fisting ang puta. Fisting ang gago. I mean, kaya ni Kams isubo yung buong kamay niya. Gago. Since na video podcast tayo, baka gusto mo. Hindi ko kaya. MJ ko. Ayaw ni Kams. Pamayag lang siya pag kailangan maayos yung... Kailangan maayos. Kagigising ko lang. Dapat kapag na KMJS na si Camille, doon nyo lang gagawin. Kaya itag nyo na yung KMJS. Hashtag KMJS, subo kamay, please. Subo kamay ni Ruru. Si Ruru gagawa ng diap. So, ikaw, Kams, ano sa'yo? Maliban doon. Ikaw alam alam na kasi ng mga tao yung mga ginagawa ko. Iwan ako nagtatalo. Hindi mo sure. Di pa nila alam yung iba. Saan ka magaling? Ay.
Wait. Ayun, yung ganchilyo. Oo. And, eto. Ay, actually, pakita unexpected yun ko na lang. nagkaganchilya siya. Oo, ayan. So, ano ito. ka? Parang mahilig ka sa crafts, no? Ganun. Oo, mahilig talaga ako sa crafts kasi nung bata ako, nakakain ako ng glue. What? What? Gago! Ang ina. Kain ng glue ang puta. Alam niyo yung gaw-gaw? Tayo na ako nga pinakain ni kuya ng hilaw na atay ng baboy. Di naman ako naging cannibal. Ako naman. Ikaw. Maliban sa magician ako. Kasi, Oo. hilig ko nagmamagic ako. Clairvoyant din ako. Clairvoyant. Oo. Spell mo yung clairvoyant. Mamaya, i-send ko. Ito po. Nanghuhula. Ito po, nasa title. Clairvoyant. Sa mga di nakakaalam, clairvoyant is yun yung na-foresee mo yung future. Parang may kuwari nagre-ring yung phone. May kutob ka kung sino yun. Tapos may pinag-uusapan tayo. Uy, nakita ko si ganito ganyan. Habang nag-uusap tayo, bigla akong makikita na parang nakared ba siyang damit or gano'n. Tapos sabi mo, gago pa mo nalaman. Di ko alam, parang nag-flash lang. Gano'n. Pero, dati yun. That was high school. Pero ngayon, wala eh. Kasi before nagmamantra ako kami nila Mitchell. Oo nga. Before. Which is effective. Parang yoga kami, nag-meditate. So totoong gano'n. Tapos, wala, exciting lang. Kasi yung ex ko, si Mariko, tumawag mag-usap kami sa phone. Taga Laguna yon. Hindi ko pa nakikita yung bahay niya. Pero ni-explain niya, na-picture out ko. Tapos nung dumating ako, yun yung nakita ko. Putang ina ko, kikilabutan ako. Totoo pa lang may ganito. So inisip ko parang akong superhero. Parang gano'n. Alam mo yung tsura ng Well, gate? technically, para naman siya superpower talaga. When you think Oo, about malakas yung intuition. Yeah. Tapos hindi ko pa nakikita yung kuya niya. Alam ko na maraming tattoo yung kuya niya, maraming butas sa tatenga, ilong, dila. Hindi ko pa nakikita-meet. Hindi ko pa nami-meet. Wala siyang sinabing gano'n. Alam ko agad yung itsura. Tapos, ay wait lang, dumaan si kuya. Tapos, alam kong dumaan siya from left to right. Nakakita, nag-flash sa akin. Pero black and white yung walang color. Lang dumaan. Sabi ko, tang ina. Sabi ko, normal ba? Di ba ako nababaliw? Ganon. Parang ganon. Hindi naman. Nakuha mo ata kay daddy yung mga ganyang emo. Baka. Tsaka malakas ako sa kutob. Hindi sa pag-aano Same. Ako sa kutob. Hindi ako na sa panganib kasi nakukutoban ko ano yung mangyayari. Pag nahuli ko yung tao may ibang tingin sa akin, babounce na ako nung kasi alam ko yung mangyayari. Parang ganon. Malakas yung kutob. Oo. So, ako si malakas ang kutob. Kaya ganon. True. Ba't parang yung special skill ko parang ang mediocre, no? Kaya magbukas ng chichirya gamit pa. Gago, mahirap yun, ha? Uy, mahirap yun. Hindi ko makakaya yun. Gago. Kaya sa clairvoyance. Oo, sa clairvoyance ni Gago, Ruby. kahit kaya kong gawin yun, hindi ko gagawin yan, eh. Sa'yo. Gago. Alam mo, hindi ko nga rin naisip kung paano humantong sa gano'n na nalaman ko na may gano'n akong skill. Siguro katamaran na parang may ginagawa siguro ako tapos tinry ko lang. Hindi ko alam. Trivia. Alam mo yung chips na kinakain ko kanina, guys? Kung nakikita nyo, kayo na kumain ng chips, binuksan ko yung gamit yung paa ko. Weirdo ang puta. Kasi nandito yun talaga sa baba. na weirdoan ka. Ang ginawa ko kasi kapag dito ko siya binuksan, baka marinig yung wrapper. Kaya ginawa ko, binaba ko siya, tapos binuksan ko dahan-dahan gamit yung mga hinlalaki ko sa paa, tapos inakyat ko sa paa. Nga pala may tanong ako sa inyo. What is Pet Protect? Wag yan! Ano? Tangina nyo, ano? Sige Pet nga. Protect is a disinfectant that you use for your pets. Pwede. Yeah. Alam mo, Guys, gagawin naman tayo, tangina nito. Oo, gagawin to. Yung mga binabanggit namin, Bilis! ayan yung mga businesses ng mga Patreons natin. Businesses ng mga Patreons. Hindi ko in-expect yun, ha? Legit na question. Oo nga. Ako na sabihin ko na, what is Pet Protect? Pet Protect is a disinfectant that can be used as a cleaner, deodorizer, sanitizer,
fungicide and Memorize ang viricide. puta. Yeah. Ayan. Available for wipes, shampoo for your lovely pets. Yeah. Meron tayong, Yeah! check nyo rin yung Ketorific PH ni Kevin Grospe, which is under the Patreon din natin yan. And Timog Studios ni Kinan Sopetran. And Nifty's Clothing na from 25%. Patreon din natin yan, si 25% yan. Jasper. May Yo. bumili na kayo ng t-shirt ng 25%. Oo nga, libre na nga lang. Oo Ayun nga. kayo. Ito na nga lang eh. Makikinig lang kayo sa sa 25%, may t-shirt na kayo. Diba? Sa Oo. Kapaboy. Yeah. Ayan. Siyempre, uy, gago, magbubukas na yung Espanya branch ng Season Cafe Philippines. Yan. Mhm. Serving you all the taste of Oo Season. nga eh. Fairview. Pupunta Ayan, tayo sa dyan. mga Pupunta tayo ano, dyan. Oo. Yan, sa mga mahihilig sa kape. Ay, meron din ako, Ruru, yung, Oo, sige. Wala yung naman yan. cafe ng pinsan ko, Kaja Cafe. Ang grand opening nila is on Monday, August 21. Ang address is C. Lawis Extension, Antipolo, Rizal. Yan. Tahan nyo. Uy, daanan yan, mga tolls, daanan yan. Yan. Pagkatapos nyo dun sa isang kape, punta naman kayo ng Rizal kung gusto. Oo, para sabay-sabay kayo, mag-palpitate tayo, mag-palpitate. sabay-sabay. Yan. Oo. Basta sama-sama kayo pag-ataking kayo. Huwag masyadong marami kasi. Ayun. Oy, Gago. sa mga gusto magpadala ng letter, wag nyo idiretso sa backtrip. Sa amin po binabasa kasi yan eh. Oo. Kasi yung iba sa backtrip sinesend yung letters. Tropa po kami, pero magkaiba po kaming podcast. Kaya nangyayari, si JC pupunta pa sa atin para sa atin basahin. Oo. Ayun. Ayan. So again, pwede kayong mag-send ng letters sa amin via email, kiss.chronicles@gmail.com, or pwede kayong i-messenger sa amin sa aming Facebook. And please guys, nasa Apple Podcast na po tayo. Yes! Yes! Oo. Bakit kanyo? Kasi Bakit? merong bansa sa Earth, may bansa sa Earth na walang Spotify podcast, music lang. So, meron lang sila is Apple Podcast. So, kaya naglagay tayo ng Apple Podcast. Yan. Please paki-rate naman ng 5 stars po ang aming Spotify, and follow nyo na rin po ang aming Instagram, YouTube, and Facebook. Di ba? Ayun. Yan. Walang magsasend ng horoscope sa kay slot email sinasabi ko sa inyo. Takul Pals po sinasend ng horoscope, hindi po sa amin. Ayan. Sa akin yun na lang isend. Babasahan ko pa kayo ng natal chart niya. Ayaw kasi ni Steph na Yan. binabasahan siya ng horoscope eh. Ayaw ni Steph nun. Auto-block. Oo. Ako lang pinayagan ni Tita Steph na magbasa ng natal chart. Oo. Ang loob. Yeah. Kasi yung huling horoscope ni Actually. Steph, di ba? Pisces. Nangasabi ng giraffe yung leg mo sa Manila Zoo. Kaya mag-turtleneck ka. Very realistic. At specific, no? So, isipin mo kung totoo. Oo. Oy, wait lang. Shoutout muna natin yung mga tropa natin nagpa-podcast din. Ang Back Yun. 3040 Podcast, Kagi Space, MG's Babo, Paki Podcast, Elitistang Weibo, Architox, Tigas Tito Podcast, Tayo Podcast, Pinoy Memeology Podcast, Semi-Safe Space, Buhangin Brothers, 25%, Topak and Tantrums, Machong Chismisan, and Cool Pals. Yan. Yun. So di ba naalala nyo na ipangako ko yung alamat ng kuntil? Mm. Dapat ngayon yun eh. So, next week siguro ang record ng alamat ng kuntil. So, stay put kayo dyan kasi pero mag-aral ka pa rin ng military Oo, time. military Totoo. time. Added skill. Basta dadala akong calculator every time na mag-military time. Plus minus 12 lang yun. Complicated eh. Ano yung Pagkatapos ng 12 p.m. 11 yun. 1300, 1. Yun naman. Ha? 2111 daw. 11. 2100. 9 yun, 9 p.m. 9. Ay, nakatingin sa Google, iba yung icon. Wala, gago. Nakatingin Wala. sa monitor. Wala, gago. Hindi, sa PC mo. Tangina, bubuhatin ko pa yung monitor para ipakita sa'yo. Wala nga. Ay, nako. Anyway, tangina. Dito natin tapusin to bago pa nila Oo, isahin. ayusin na muna namin yung Ano schedule yung 1750? Ano? 1750. 1750 daw. 550 yata yun. Oy! Nakatingin sa monitor! Wala nga monitor. O sige, pipikit ako. Ayusin mo na yung schedule natin. Ay, Ano nako. yung 0010? Ano 0010?
10 minutes. 10 minutes. Tama eh. Tama. Gago. 10 minutes yun. 10 pa 12 lang eh. midnight yun, gago. 0-0. 0-0. Wala. 0-0 nga. Hindi pa nagsisimula yung time nun. 10 minutes pa lang Kaya nakakalipas ko. nga, 12 midnight nga. Oo, 12 midnight. Kasi Wala minus na. 12. Tapos na yung 12 eh. Going to 1 ka na. 10 pa lang nabibilang ng seconds, diba? Edi after Minutes. nun, kapag 00:59, after nun, 0100 na. Doon pa lang mag-1 o'clock. Mamaya natin pag-uusapan yan. And tatapusin muna natin to. At malalaman nilang mahina ako sa math. Ito nga pala si RJ Ako rin Maximus. naman mahina eh. Ang Char Santos 2.0, mataas na walang wala bumao na nagsasabing ayoko sabihin, makakancel tayo. Hindi po siya marunong mag-military team at gusto niya meron kaming overlap sa phone. Oo, ito po si Cam Strikes. Maganda, matalino, tumatao mag-isa. At malapit nang iuntog si RJ sa ulo dahil yung schedule namin gulo-gulo. Kukuha pa yung sekretary. Si Steph the Chef na talented may bibig. Pati na rin ang paa kasi kaya ko magbukas ng chichirya gamit ang aking paa. Oh, at kaya niya magbilang ng 2,400 na military hours. Yeah. Guys, Military time promise. na. Kasi din yun, nag-hire tayo ng graphic artist para sa mga sa mga thumbnails natin. Nag-hire tayo ng video editor natin dahil video podcast na tayo. And mag-hire na rin tayo ngayon ng secretary, mga scheduler basta natin. yung secretary, okay lang siyang masungitan Actually, namin. Oo. Kahit hindi secretary, kahit yung time scheduler na lang. Time scheduler. Scheduler lang. Oo. Basta okay lang siya ng response namin. Oo na. Oo. Kasi ang gulo ng mga time namin. Nasa magkakaibang bansa kami tatlo. So, trabaho ng time scheduler na asikasuhin yung schedule namin. Oo. Bigyan mo siya ng Hiring. agenda for the week. Bigyan mo siya agenda for the weekend, tapos siya na magbangga-bangga ng mga schedule sa akin. Siya contact ng mga guest and yan. asikasuhin niya lahat. Gagi sa Eka gawin mong ganyan, tayo na magaling mag-plan ng bagay-bagay sa Eka. Oo nga. Pwede, let's see. Alright. Hanggang dito na lang po, Kisot Chronicles Show. Spotify, YouTube, Facebook, Patreon, Instagram. Let's go! Alam mo na yung 1855. 1855. Ano 1855? Ano sabi mo? 1855. 8 p.m. yan. 8:55 yan. Nagsisearch. Gago. Hindi nyo matanggap na matalino ako sa math. Papanggap lang akong bobo sa math. Ano ba kayo? Magaling ako sa math talaga. Sabi mo, gago. Sige, tanong ka pa. Tanong ka pa dyan. Sige, tanong ka pa dyan. Ito kamay ko. Sige. Sige, pag Sabado sa Pilipinas, anong araw sa atin? Anong oras yun? Anong araw? Friday. 9 p.m. Oh. Ganito. Sabi mo 9 p.m. sa oras nyo. Sige, ganito. Anong oras sa Pinas kapag ang oras sa Los Angeles is 22:30? Sagutin natin yan sa next episode. Ngayon na. Hindi tayo magla-log out. Hindi tayo nasagot yan. Ang hirap nun. Anong oras sa Pinas kapag ang oras sa Los Angeles ay 22:30? O, puta. Anong oras ba yung 22? Secret. 10 p.m. sa yun eh. Google Podcast. Ano? Baka 1 p.m. or 1 a.m. sa Pinas. Tama mali. Check mo yung overlap mo. Gago, di kasi may overlap ako pero hindi na kami military time, gago. Overlap baka naman pa sponsor. Wala bang settings yan na pwedeng military time dyan? Meron, pero ayoko military. Babay na, putang ina. Babay na. Guys, maraming salamat sa pakikinig. 30 p.m. sa Los Angeles. Ano? 10:30 p.m. Ano na? 10:30 p.m. 10:30, 22:30, 10:30. 10:30 nga, edi 1 p.m. sa inyo, 1 a.m. sa Pinas, 1 p.m. Anong araw nga? Sige. 10:30. Oo, ano araw.
The next day, Sunday, Ito. putang ina naman eh. Sa Pinas, wait lang. Sa Walang Pinas, military tayo muna. Mamaya tayo convert. Hindi. Sa Pinas, Sabado ng 13-14. Ano oras yun sa Calgary? Tang ina 13-14. Sa Pinas ng Sabado. Ano oras? 13-14. Tita Step. 13 po. Ang 13 is 1. Eh di 11 p.m. 11 something, 11 p.m. 11 a.m. Tama. Huwag mo to ikakat, sinasabi ko sa'yo. Isama mo to sa tita. Di ba bumuha akong bobo sa podcast natin eh. Bumuha akong bobo. Sige na, mamay na. Putang ina nyo. Practice ka kasi. Practice yan. Ayoko ka ng military time. Kaya nga digital lahat ng relo ko eh. Tangina. Mag-minus 520 pa ako. Gagi, tignan mo dyan. Yung 24-hour. Mamay na. Sige na. Putang ina. Naka-G-Shock ako, gago. Peace out, Joe. Let's play outro. Tapos, sabi niya pa, nag-send ako ng screenshot sa cellphone ko. May world time naman ako. Ba't ako mag-download ako? Ba't oras mo 20? Sabi ko, 8 o'clock 20 p.m. o'clock? Ano yung 20 o'clock? Ayaw niya rin ng military. Military time pala. Sabi niya, bakit daw ganyan? Sabi ko, mag-add 12 ka lang. Plus minus 12 lang. Sabi ko, bigay ka example. Tangina kasi sabi nito. Sabi ko, kapag 6 o'clock, 1800. Recording time at 18 o'clock. puta. 18 o'clock ang puta. Paano recording 18 o'clock? Nakuha na yung 18 o'clock. Tapos, sabi niya pa, Tita Step, Friday, Saturday, Sabado sa Pinas, Linggo sa Pinas, Sabado Oo. dito, Linggo sa Pinas. Tapos, pinipilit niya pa rin, Friday daw yung recording. Kasi walang Friday, Saturday. Roro. Meron tayong recording Friday sa atin, na Saturday sa atin. Pero Saturday, Sunday kay Step. Kasi to si JC magulo eh. Amay mo pa si JC. JC, ikaw pala Ikaw pala dapat minumura ko, JC. Sabi ko sa'yo. Hindi kasi kinukuha ko si JC na guest. Meron kasi nagpadala ng story kay JC. Sabi niya gusto niya basahin dito kasi ayaw niya ma-cancel sa kanila. O sige. Sabi ko, anong schedule libre ka? Cancel-proof ba tayo? Actually, kasalanan ko. Kasi sabi ko, Oo, kasalanan mo talaga. sabi ko, sabi ko, kailan ka libre? Sabi JC, libre ako ng Sunday. Pagkakait hindi ko Sunday sa atin. Tapos Sunday, bali Monday sa kanila, mali pala. So, yun, mali ko talaga yun. So, Mali mo talaga. Nag-alarm pa ako. Tinawagan niya ako, sabi ko pa tumatawag sa cellphone ko. Tinaka oras, sabi ko 11 pa lang. Alam mo yung sinagot ko yung cellphone ko, tapos nitralapi ko. Sabi ko, recording ganyan. Sabi ko, sige, ilang ako. Actually, hiya ako mag-recording ngayon. Kasi si Cam sabi ko, Cam, recording? Oo na, sabi niya. Putang ina naman kasi kagigising ko lang. Tapos kagabi okay na eh. Sinabi mo na after 2:30 after mo dental appointment mo okay na, tinulugan ko na, putang ina. Maya-maya nag-text na naman umaga kagigising ko lang. Si Steph sabi niya recording na daw. Sabi ko, putang ina dito ni Ruro, ang gulo-gulo talaga. Ay, gago si Steph, di sinasagot yung tawag, ini-ignore eh. Ring. Sabi niya, Gago, hindi ko ini-ignore. As in, literal na tulog ako. Literal na tulog ako. Tapos sabi ko, naginip ako actually. Sabi ko, bakit nagbabibrate yung cellphone? Nagpa-ponder pa ako. Naginip ako, nagbabibrate ito, hindi. Tapos buksan ko ng 1:40 mata, puti ko, puta calling siya nga. Sabi ko pa, ano ba, tatawa ba ako? Ngayon naiirita pa ako kay Ruru eh. Gago, sabi ko rin kay Steph, sabi ko kay Steph, ano Steph, baka wala ka sa mood. Sisip-sip ko. Alam naman niya, no? Instigero rin eh. Alam ko naman, no? Na lahat kayo wala sa mood. Anyway,
Anyway, wait lang, gago. Bago mag-alis sa inyo. Naloko tayo na ito eh. Oo. Nakaka- Mo, overlap. Ay guys, download yung overlap para may world na kayong nag-a-adjust. Travel kayo ng military time. Para na-swipe left and Pagpunta right. kayo ng mga Oo. hotel, mag-check-in kayo, military time lahat. Gagi. Sabi ko pa kay Ruru agabi, sige na kayo, download ko na para sa peace of mind. Kahit hindi ko naman gagamitin. gagamitin. Ako, di ko talaga Gago kayo. download. Bala ka dyan, magka-plus minus na lang ako. Ayaw mo aminin! Gago, ayaw mo aminin! Bumalbag ka talaga sa lupa! Gago! Tumansig yung hinahalong semento!